magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper. 11 ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula kay God, mula sa Divine, at mula sa Holy Spirit, sa inyong mga angels, sa ating mga angels, sa ating mga ancestors, spirit guides, angels, archangels, diba? And elemental, syempre. So now is tarot vision po ulit tayo. Pero this is just a quick, no? Pero ang dami ko nakahain, pero quick lang. Pero kasi, siguro, depende rin sa baba. Kasi it's too, man po, masyado na pong late. Kasi po nag-ayos po ako ng altar. And actually, itong desk ko na to is hindi ko pa rin po na-arrange. No? Magkakaroon po tayo ng bagong setup. Hopefully tomorrow maayos ko siya. Pero I think maayos ko po siya kasi tapos na po ako sa altar. Okay? So, let's see. Gusto ko po na magpasalamat syempre sa ating mga patuloy po na nagsusubscribe, patuloy po nanonood, nakikinig ng ating YouTube channel. And gusto ko pong pasalamat din sa mga bago na nandito ngayon na nag-subscribe. Maraming salamat po. At least ano po tayo, ibig sabihin lang po nun is dumadami na po yung alam niyo yung naniniwala talaga na andyan po ang Diyos Ama para po sa atin to guide us, to help us, to save us, no, and to protect us. No? So maraming salamat po sa inyo. Okay? So sa mga nag-avail po ng mga amulets, maraming salamat po. Kasi po alam nyo, once nag-avail po kayo sa akin, isa lang naman po ibig sabihin yan, talaga pong kayo po ay may tiwala sa akin at sa Panginoong Diyos. Yan pong mga amulets po na iyan is, lahat po yan is blessed na po. May karga ko na po yan, kinonsagra ko na po yan, binuhay ko na po yan. So, nasa inyo na lang po yan. At yan po ay punong-puno po ng orasyon yan. No? Kasi po sinasabay ko po yan dito sa aking altar pag ako po ay nagdarasal sa araw-araw po. Again, ako po ay makikiusap, no? Actually, hindi ko naman po ito nasasabi lagi sa ganito po, no? Sa reading or lalo na po sa panimula. Na every 3 p.m. po, hanggang possible po hanggang 5:30 p.m., ako po ay nagdadasal po, no? Kumakain po ako ng dasal niyang mga ganyang oras. So, hopefully po is mag-adjust po tayo ng oras, especially kung halimbawa yung mga inquiries po kayo, may mga concerns po kayo, kung po pwede po is mga 6 or 6:30, ganyan, dun po kayo mag-start mag-ask or before ako mag-pray ng 3 p.m. Okay, so kaya po nakakat po yung wala po munang healing or wala po munang tarot reading ng 3 o'clock hanggang 6 or 5:30, no? 5:30 pinakamaaga. Depende po yun. Okay, kasi po minsan meron din po nagwo-walk-in dito ng alanganing oras. So, kailangan po mag-antay kasi hindi ko po pwedeng hindi tapusin. Pero minsan naman po talagang pagka-emergency, minsan po talagang kailangan lang po natin kumain ng dasal. Kahit po konti, at least po meron po tayo, especially po ang poder, pondo, balabal at baluti, bakod, yan, kailangan po natin yan. Lalong-lalo po sa mga healers. Okay? So, let us pray. Panginoong Diyos Ama, ako po muli naririto sa inyong harapan. Kasama po aking mga subscribers, followers, viewers. Naway kami po ay inyong samahan sa oras na ito para po makapagbigay mensahe ako sa pamamagitan po dito mga cards na ito ay pong pakibasbasan patungkol po doon sa vision na binigay niyo sa akin kagabi. Naway ako po ay makapagbigay sa kanila ng mensahe na bumumula po sa inyo na nais niyo pong iparating din po sa karamihan. Naway kami po inyong laging iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang may mga karamdaman, lalong-lalo na po kung ito po ay dala po ng spiritual. Sila po inyo po hipuin at bigyan po ng kagalingan. Maraming salamat po. Pakibasbasan po itong mga cards ko na ito para po saktong-sakto po ang ating ibibigay ng mensahe. At ako po inyong samahan na inyong napakalalakas ng kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu. Amen. Okay.
Ay, bakit yellow kagad ang binaba kong card? Okay, so hingi muna tayo ng message dito sa ating card. Pero ano po to ha, this is, parang hihingi po tayo ng message from our cards, from the may two tarot cards po. Ay, hindi, actually, tatlo po ang tarot cards ko na nakalabas ngayon, and tatlo din na, I mean, dalawang oracle. Okay, so hingi po muna tayo ng mensahe dito. Taas ko muna yung mga yan. Ito muna. Okay, kuha muna tayo ng message sa ating card. Kung ano ba yun. Kasi po ang nakita ko po doon sa vision, no, last night, ay malapit siya ngayon ha, hindi siya yung malayo ang scene. No, kasi kadalasan po nakikita ko sa vision ko talagang parang galanggam na lang po eh. Ngayon po is pinagbigyan po ako ng Diyos Ama na makita ko po na malapitan kasi nga po bulag ako eh. Actually, I mean, ibig sabihin malabo po talaga mata ko. Pero pagdating sa mga vision, kahit ano, talaga nakikita ko po. Okay. So, doon po sa vision is nakita ko po yung, again, no, nandun po rin po kayo sa battlefield or maybe, ano to, no, teritoryo mo talaga to, no, na may mga sumusugod pa rin sa'yo. Pero dito kasi is nakaano ka eh, battle gear ka eh, no, meron kang pananggala at meron kang talagang sandata. So, dito is pinapakita rito na talagang pasugod ka rin ano, pero andun yung talagang once na sumugod ka, nawawala sila. Ganun lang kabilis yung nakita ko. Though talagang may sagupaan, pero mabilis lang ba ng mga siguro mga 2 minutes, 3 minutes, then wala na, no? Andun yung pinipilit ko pa rin kumuha ng vision kung meron pang ibang mensahe. So far, yun lang naman ang nais ikahatid sa inyo ni God, no? So, malalaman po natin kung ano po ibig sabihin nun, kung ano na naman po ang ano na naman ba ang kinagagalit itong mga kalaban natin, ano, sa spiritual, kalaban nyo sa spiritual, ano ba ang gusto nilang malaman, ay ano pa gusto nilang makuha, or ano na naman ba pinaglalaban nila, bakit gano'n na, talaga namang ayaw kang tigilan. Ito kasi is mostly nangyayari po to sa mga healers, no, kasi talaga po ang mga healers is, andun po yung, siyempre po may mga nagagamot na po kayo, kahit po elemento is talaga nagagalit, no. So, alamin po natin. Teka, gumulas. Buka na po ako ng... maraming salamat po sa mga nag-avail ng oil ha, tsaka sa mga ng holy water. Maraming salamat. Okay, so first card mo is Knight of Swords. Wow, talaga ba? So talagang, actually yun naman din ang pinakita sa akin dun sa card na yun, na talagang halos ganito ang itsura mo, na talagang ready to fight ka, na talagang sumusugod ka, kasi sabi ko lang din naman kaya na talagang sumusugod ka, na talagang ito na yung kalakasan ng kakayanan mo or ng kapangyarihan mo sa mundo ng spiritual or sa panggagamot mo, na talagang kayang-kaya mo nang makipagtagisan or kayang-kaya mo nang ano ba yun, magpagaling ng kahit na anong karamdaman, no? Kahit na gaano pa kalalakas yan, kayang-kaya mo na, kasi andito na yung tapang mo eh, no? And andito yung pagpupursige mo para, alam mo yung pag-aaral mo na mas ma-develop mo kung ano yung kakayanan na meron ka. Mas naghahanap ka pa kasi, no? Kaya ituloy-tuloy mo lang yan kung meron kang, like for example, actually ganito po, no? Hindi ko na po to hindi ko na po to inere or hindi ko na po to sinabi dito sa vision kasi parang kalimutan ko rin ata or parang meron na akong topic noong time na yon. So dito po is may nagpakita rin po sa akin na vision na kailangan na pong tangan, no? It's pa oval siya, no? Pero yun nga lang, parang hindi ko alam kung saan siya makukuha kasi iba po yung salita, iba po yung mga letra. Yung nakikita ko po sa mga walls, no, na mga nakaukit, ay ano yun eh, mga parang mga sinaunang sulat or sa Egypt, mga ganyan, Jerusalem, Nazareth, mga ganyan. So mga ganun po yung mga sulat niya. Arabic, pwedeng ganon. So, yun po yung nando sa nasa oval na medallion, no? Oval po siya na bronze, no? So, hindi ko po siya paalam, no? Actually, isa rin po yun sa pinunta ko sa Quiapo, pero ayoko na po kasi magtanong sa kanila kasi karamihan din po talaga sa Quiapo, no, is talagang karamihan po doon is mga manggagamot. And hindi naman, kaya po lagi dapat kayong aware pag kayo mamimili po ng mga amulets doon.
Mas gusto ko po kasi yung online, no? Actually, nagpapagawa na lang po ako, umu-order na lang po ako sa iba ng mga amulets kaysa po doon ako kumuha. Kasi hindi po natin alam doon, no, kung lalo na po yung mga baguhan, no, na may sa kaliwa o ano, o kanan po ang gamit or minsan both, no. So kaya po mahirap po yung sila po yung mag-aalok sa inyo na hindi nyo po alam na habang binibili nyo yun, habang kinakargahan nyo or I mean, kinakargahan na po nila yung mga ganun. Okay? So, pwede po yun sa mga halimbawa gusto na mahingi ng protection pero just make sure na alam nyo yun yung vibes, no? Magaan yung vibes nyo, parang magkaan ang aura ng mga tendera. Pagka may pamimilit po, naku, wag po. No, wag nyo pong entertainin yung mga ganong mga nagtitinda doon. Mas maganda po yung hinahayaan kayo na mamili, no, ng mga gusto nyong bilhin. Kesa po yung, ay, eto, maganda to, ganto, ganyan, ganun, ganun. Okay? So, careful po tayo doon. Okay, so since dito is talaga ando na yung pagkakaroon mo ng strong power or gifts and abilities, no? And sinasabi rin dito sa death card, no? You have a death card here na sinasabi na ang daming lamok. Pinapapak ako. Okay, so we have the death card here na sinasabing, yun nga na, alam mo yung kakayanan mo doon, pagkatao mo, or sa mundo espiritual, na ganyan, no? Na andun na yung nag-evolve ka, no? Andun na rin yung sinasabi rin dito na kumbaga, marami na rin nagbabago sa'yo, no? Na into, ano naman, to positive naman lahat talaga. And, ito rin isa confirmation, ano, na talagang yung mga nakakalaban mo na is lagi ka na sa tagumpay na nagkakaroon ng ending, no? Pero nasa iyo ang pabor, wala sa kanila. Okay? So, we have the Queen of Cups here is, sinasabi lang dito na kumbaga, andito talaga yung, parang, nangyayari yung ganong vision ko na parang, alam mo yun, sinugod ka, pero wala kang ano dito, wala kang tama dito. Kasi andun yung talagang, pagka lumalapit itong mga ito sa territory mo or sa'yo, no, is talagang andun yung sumusugod ka, pinalalayo mo sila, no, sa lugar mo. Ayaw mo silang makalapit sa'yo, even sa family mo or sa loved ones mo, or sa kung kanino man na konektado sa'yo. Okay? So, dito is, kasi ang gusto mo talaga dito is makahil. Dito sa Queen of Cups na to, isang kailangan, ang gusto mo is makahil, maalagaan, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaliwanagan ang mga taong nakapaligid sa'yo. Yun yung isa sa way na kung bakit na andito itong mga ito to attack you, not only you, na itong mga, nakita ko doon sa vision ha, na kumbaga itong mga ito is lumalapit sa'yo, hindi lang para ikaw atakihin. So after parang, kung halimbawa ikaw is matatamaan, or parang, anong tawag doon? Teka muna or parang masasaktan, no? Or maliligwak ganun, iisa-isahin naman niya yung mga kamag-anak mo, friends mo, ganyan. Basta yung mga taong konektado sa'yo. Yun yung mga targets niya. Pero, sorry to say, no, mga bigo, no? Hindi nila napagtagumpayan kung ano man yung plano nila dahil nga dito sa Knight of Swords is talagang andito yung kung strong at strong, power at power is talagang nandun ka na. Kung makapangyarihan, yes. No? Andito na yung lakas mo, andun na yung power upgrade, andun na yung level up, andun na yung talagang nagkaroon ng development ng mabilisan kung ano man yung kakayanan na meron ka. Or kapangyarihan, pwede na natin sabihin yan, ano? Okay. So, what else? We have the Seven of Swords, no? So, kailangan lang dito talaga is watch out ka dun sa mga taong mapanlin lang, no? Kasi, marami dito ang parang, alam mo yon yung parang pinagtatakpan yung mga ugali nilang bulok, ugali nilang mapanghusga, ugali nilang mapang-api, no? Na lagi na lang ganun, pero hindi mo alam, sila pala ang bumibirada sa'yo. Sila pala ang gumagawa ng mga black magic sa'yo. Yung mga nakakaharap mo na yan. Okay? So, careful kayo dyan sa mga yan, no? Dito sa Seven of Swords. Okay? Kasi masyado silang, trickery. No? So, now, we have the Page of Swords. Actually, tama lang din naman yung parang, sinasabi dito na parang, alam mo yon, as you can see dito, no? Parang sinasabi niya dito, alam mo yung, pinag-iisipan nyo muna, no? Kailangan nyo munang pag-isipan talaga kung ano yung mga dapat na gawin, no? Bago kayo, pag-isipan nyo muna bago nyo gawin, no? Huwag kayong basta
basta-basta tira ng tira, lalo na sa panggagamot, no? Hindi yung porket galit ka, bibirada ka ng, alam mo yung hindi dapat, no? Na magiging parang against the law of God or na para sa atin, no? Like, mananakit ka, papatay ka, yung mga ganyan. Kahit na meron po kayo mga hawak na ganyan, i-let go, let God nyo po yan. Hayaan yung si God na mabigay ng judgment day dyan sa mga ginagamot nyo na gumagambala sa kanila. Okay? Ang mahalaga po dito is pagalingin nyo po sila. Ngayon po, kung hindi po makontento yung mga ginagamot nyo po, nasa kanila po ang desisyon nun. No? So, basta po kayo is ginawa po kayo ng tama at i-let go, let God nyo po yung mga ginagamot nyo. Kasi nandito po kayo para makapagpagaling, hindi po para pumatay. Okay? Pero meron din po mga instances na pwedeng mangyari is yung tipong pwede po kayong humingi ng pahintulot sa Panginoon, no? Kung kayo po ay pagbibigyan, kung kayo po ay babasbasan, then pwede po. Pero yung sabihin niyo po wala po kayong basbas, na bigla po kayo magkikitil ng buhay ng mga mangko, ganyan, ng mga elemento, mga ganyan, ano. So, mas maganda po yung humihingi po tayo ng pahintulot para hindi po tayo, alam niyo yon yung may balik na hindi man yung spiritual na yon na ibabalik sa inyo, pero in some other ways, no. So, mas maganda po yung humihingi po tayo ng pahintulot sa Panginoon Diyos, Ama. Okay? Asan na ba yun? Ayun. Okay, so we have the Ace of Wands na, yun nga. So, kailangan lang po natin ng magandang, ano ba yun, mag-iisip no, kung tama ba o hindi yung ating mga gagawin. Kasi, andito yung, marami naman tayong ways, no, pero, andito yung sinasabi na, parang, hindi mo naman kailangan manggumawa ng hindi maganda sa kapwa. Like, yun nga sa panggagamot, no, na bibirada ka ng pangkitil, no, siguro pwede pamarusa, no, pero yung pangkitil is wag muna, no, kasi andito naman yung every time na nagpe-pray ka, every time na nagbabasbas ka or nanggagamot ka is napapagana mo naman na malakas sa mga orasyon mo, yung mga alaga mong orasyon. So ang kailangan lang dito is kailangan ingat, no, ingat lang ng ingat. Okay, so now is andito yung itong mga napaparusahan na itong mga taong gumagawa sa iyo or gumagawa doon sa mga pasyente mo is now suffering, no? So now they are all suffering. Kumbaga lahat ng mga binato sa iyo o binato dito sa mga pasyente mo is talagang bumabalik na sa kanila, no? And ang kailangan mo lang dito talaga is mag-concentrate, no? And mag-focus. Okay? So now we have the Wheel of Fortune, no? Alam mo yung birada sa'yo dito sa vision, na kumbaga andito yung gusto ka talagang alisin sa mundo ng spiritual and dito sa mundo, no? Pero andito yung the more na parang andun yung attempt nila na patayin ka, bigyan ka ng sakit, bigyan ka ng malas, bigyan ka ng kung ano-ano, yung sirain ka, no, the more na naging mas malakas ka. Yung, parang alam mo yung hindi ka aware, no, pero andun yung kung ano yung lakas nila, nahihigop mo, no, yung tapang nila, yung lakas ng kapangyarihan nila. The more na binabanatan ka, the more na andun yung kada kumpas ng mga gamit nila ng sword, ng patpat, or kung ano, ng pana. The more na ganun, parang yung energy nila na andun sa sword or kung ano man ang hawak nila is lumilipat sa'yo. Mas lumalakas ka. Okay? So, ang nangyayari ngayon, sila yung nanghihina. Sila ngayon nakakarma. No? So, lahat ng swerte ngayon is nasa sa'yo. Lahat ng good karma is nasa sa'yo. Diba? Kasi, nanghihina sila pero hindi sila doon. Pero yung iba aware sila na gano'n na nangyayari, na nahihigop mo yung mga kapangyarihan nila. Na hindi mo naman sinasadya. It's just that parang meron ka talagang ganong unique, kakaibang power na manghigop. Okay? So, we have the Knight of Wands. So, kung meron ka naman talagang pinaplano, yun din yung gano'n, na talagang, kung meron kang parang kayang gawin or mag-isip ng tipong kaya mong magkaroon ng yung sabay-sabay, no? Katulad kagabi or kahapon na reading natin na ang daming dumumog sa'yo. Ngayon kasi isa-isa. Parang sa sinabi ko dito na kailangan request is isa-isa lang para malaman nga kung sino malakas. Then, eto na. Pinakita sa akin kagabi yung vision na yun na binabalatan ka isa-isa.
No? Pero ang nakita ko kasi dito is dalawa lang eh. Yung isa kasi is tumumba agad, din yung isa is tumakbo. No, lumayo. Nawala bigla eh. Nawala siya bigla pero hindi ko nakitang nasaksak mo or ano eh. So yung isa tumumba, yung isa tumakbo. Okay? So ganun lang yan. So wag mo nang, kung meron ka mga gustong gawin sa buhay, kung hindi ka, kahit hindi ka healer, kahit hindi ka healer, kahit hindi ka tarot reader or what, no, kung wala ka sa spiritual, kung ano yung mga gusto, kung ano yung dapat na pwedeng gawin ngayon, gawin nyo na po ngayon. Okay? So hopefully po, ano, no, hindi po tayo masyadong mabilis, pero kailangan ko po itong sabihin agad kasi pagka hindi ko po tinasambit agad, mabablanko ako, mawawala po siya sa isip ko kasi ito po is pumapasok lahat lang po sa utak ko. Sorry po. Okay? So we have the justice. Yes, no? So now is dito talaga yung kailangan nyo lang po talaga is ay yung bang antayin nyo po yung judgment day dun sa mga gumagambala sa mga pasyente nyo or kahit sa'yo, no? I-let go, let God nyo po yan dahil para ano pa at ginagabayan kayo ng Diyos Ama, para ano pa at nandyan sa inyo yung mga guides nyo, yung universe, ancestors ninyo, spirit guides ninyo, elementals ninyo, para ano pa at nandyan sila kung di rin lang kayo parang magtitiwala sa kanila, no? Andyan sila para bigyan ka ng protection, isave ka sa lahat. So, hayaan nyo sila. Ang importante dito is nakakapagpagaling ka at wala kang nagagawang against the law nila, no? Lahat ng ascended masters, ng mga ancestors mo, no? Kasi the more na parang gumagaling ka, nagpakakapagpagaling ka, this is the more na mas natutuwa sila. And andyan yung parang alam nyo yung naghahakot pa sila ng iba, no? Para lang masamahan ka at para mas lumakas ka. Okay? Kung akala mong lahat yung mga naandyan sa iyo is mga ancestors mo na talagang from your bloodline, hindi. Meron na rin po silang nare-recruit na iba. Ganon din po sa spirit guides. No? Mga nagugutom, yung mga talagang pag-alagala na andyan na rin sa iyo. No? Hindi ka lang aware kasi parang meron ka mang kilala ng mga guides mo pero nakapag-recruit na sila at meron pa rin pong bumababa mula sa langit para lang gabayan ka. Okay? So we have the King of Pentacles na sinasabi dito na kumbaga ang pagsosolve mo ng ang pag-solve mo dito sa problema na to, no, lalo na yung pagpo-protect dito sa family mo, which is yun ngayon sa vision na ina-attack ka, na talagang ang gusto is sirain ka, sirain ang kaligayahan mo, sirain kung ano man yung mga moments na pangaplano mo or mga gusto mo or mga nangyayari sa'yo ngayon. Gusto nilang pasabugin, gusto nilang alisin, mga ganyan. Ayaw nilang maging masaya, kaya ayaw nila na maging maayos ang buhay mo. Ang gusto nila para kang basura. Ang gusto nila miserable yung buhay mo. Ang gusto nila yung palaboy-laboy ka. Ang gusto nila yung nagmumura ka. Ang gusto nila lagi mainit ang ulo mo. Ang gusto nila bastos ka. Yung mga ganon. So, ang gusto nila talaga is talikuran ka ng Diyos or andun yung parusahan ka ng Diyos tulad na nangyayari sa kanila. Pero sila kasi, it's their choice. No? So, hindi na natin problema yung pinili nila yon, then deserve nila kung ano yung ibibigay sa kanilang parusa ng Diyos Ama. Ganun lang yon. So, yung sa'yo, i-continue mo yan kahit anong bulong sa'yo nito mga ito, nito mga Poncio Pilato na to, hayaan nyo sila. Okay? Let go, let God nyo po yan. I-let go, let God nyo po yan. Okay? So, we have the Page of Cups. Okay, so parang sinasabi dito sa Page of Cups, no? Parang sinasabi dito na huwag ka magpapadala sa mga emosyon, no? Huwag ka pagka magpapadala. Alam mo yung panibugho, no? Na parang pagkagalit-galit ka, andun yung parang gusto mo na lahat saktan. Yung gano'n. Sa paggagamot ko po ito i-apply, no? Kung halimbawa pong kayo is medyo nahihirapan po sa panggagamot niyo, andun na po talaga yung medyo parang nalulus na yung temper mo. Kasi parang andun yung, makulit talaga. Talagang parang nawala dito, pumunta doon sa kabila. Andun yung after how many days, babalik na naman kasi may masakit na naman, bumalik na naman. Yung mga ganon, hayaan nyo lang, basta gamutin nyo po ng gamutin. Okay? May purpose po si God, kung bakit ganyan yan. May God's plan na tinatawag. No? So, kung ano man po yung sinasuffer ng pasyente ninyo at pinapagaling nyo, and after how many days, bumalik uli, God's plan po yan. Hayaan nyo po ang Diyos ang bahalang magdesisyon para po sa mga ginagamot ninyo. Okay? Kasi po, tiwala lang po, no, tiwala lang po sa Panginoon na kailangan yung gawin dito. Kasi lahat po, at hindi naman din po totoo yung sinasabing hiyangan sa manggagamot. Hindi po totoo yun. Meron po kasi nakapagsalita sa akin na isang pasyente na
Sa bagay, hiyangan lang naman po yan sa mga albularyo, sa mga manggagamot. Hindi po. Ang kailangan lang po talaga dito, yung mismo po nagpapagamutin is kailangan po may faith po kay God. Naniniwala sila na yung manggagamot ang nilapitan nila is galing po kay God yung kapangyarihan. Hindi po sa kung kanino man. No, na kaya siya pumunta doon dahil naniniwala siya na ay, mayroon siyang Santo Niño. Siguro kay Santo Niño galing yung powers niya. Ay, magaling to. Ay, mapapagaling ako nito. Mas maganda po yung ganon. Kesa po yung napupunta po dyan yung mga ginagamot nyo na nagtataasan ng kilay, yung mga ganon, ang dami sinasabi sa sarili, no, na nababasa nyo naman. Yung mga ganon. Okay? So, tingnan natin yung iba. So, tatabi ko po muna to. So, kung meron pa naman akong gustong kunin dito is, bubunutin po natin mamaya. Okay? So, tingnan po natin kung ano pa po ang mensahe. Kung ano pa po ang mensahe. Okay. So, let's see. Minsan po kasi talaga kailangan po natin maging matapang and buo talaga ang loob. Okay, so we have the energy vampire. Okay, so energy vampire, isang dito yung talagang may mga attempts pa rin to, no, na talagang ikaw is, alam mo yon, parang siguro ngayon nararanasan mo yung sobrang himbing ng tulog. Siguro andito yung talagang parang ang gusto niya naman ay lagi matulog. No? Parang andun yung tamad na naman kayo sa buhay, no? Na parang wala na naman kayong gustong gawin, kundi ilatag yung likod nyo sa kama ninyo, sa banig ninyo, sa sofa ninyo, yung mga ganyan, or nakaupo na lang kayo maghapon. Parang ang gusto nyo lagi pahinga, no? Pero kailangan yung paglabanan yan. Kasi dyan po silang tuwan-tuwa, no? Tuwan-tuwa po yung mga yan. Pag nakikita nila nakahilata kayo na wala kayong ideas, wala kayong ginagawa, nako, tuwan-tuwa po yan. Okay? So we have the untouchable. See? So, nagba-backfire po ang energy vampire. Kasi nga, alam nyo, ganito lang po yan. Halimbawa po, binatuhan kayo ng energy vampire. Di ngayon, eto na. Nakahiga na po kayo, pero biglang papasok sa inyo, or bigla kayong bubulungan ng mga guides ninyo. Bumangon ka dyan. Ganun. Okay, so babangon ka. Pag bumangon ka na, oras sa bumangon ka, kinilos mo na yung katawan mo, no? Yan. Babalik ngayon yung katamaran mo doon sa sender. Okay? And also psychic attack, meron ka. So, ito is, malamang to is nakakaramdam ka dito ng mga sharp pains sa crown chakra mo. Crown chakra is yung head, no? So, malamang sumasakit-sakit ang ulo mo. Pero, alam mo yung isa, dalawa, tatlo, pak, wala na. Alam mo yung pinakikiramdam mo pa kung lalhaba yung sakit. Kasi iba po pagka healer ka na po, pagka sumakit ang ulo mo, iba na po yun. No, iba na po yun. Antemano po yan, may ibig sabihin po yan, may mga atake po yan. No? Pero again, ang psychic attack din is ganun din. Once na yan po, sumakit ang ulo ninyo at biglang nawala. Backfired ulit po yan. Back to sender po yan. Okay? Back to sender, back to sender, back to sender ng trillion times, ng trillion times. Di ba makakagawa ka ng dito? Composer. Composer lang ang peg. Composer lang ang peg. Okay, we have the expressive eyes here. So, nako, please, no? Avoid nyo po yung eye-to-eye contact. Pero, ang kagandahan po nito sa advantage po ng healer dito sa eye-to-eye contact is makikita nyo po at mararamdaman nyo po after nyo makapagtitigan dito sa mga pasyente ninyo kung nasasabi o hindi ang mga pasyente ninyo. And malalaman nyo po kung ano po yung soul niya. Kung pure or kung white ba ang dala nito or black, gray, red, or what. No? Kasi alam niyo yung pakipagtititigan niyo sa mga healers, kahit sa healers, no? Malalaman niyo po 'yan, no? Especially kung halimbawa ito na nag-uusap na kayo one-on-one, face to face, mararamdaman niyo kahit hindi po kayo mag-eye to eye contact, yung bugahan niyo lang ng salita. Mararamdaman niyo po yung hangin na lalabas sa bibig niya, mararamdaman niyo po yung energy niya, kung ano po dala niya, itim o puti. Okay? So, careful po kayo dyan sa pakikipagtitigan. Kasi, syempre, pagka-healer ka, meron ka rin expressive eyes. Or meron ka rin talagang eyes na talagang very, alam mo yun, yung ang lakas ng kuryente. Mga ganun. Okay, evil eye.
See, yun na yung sinasabi ko na kumbaga kailangan mong makipagtitigan para malaman nyo kung ano ba ang intention nitong taong itong nakakaharap mo or itong ginagamot mo. Na siya ba talaga ibiktima o talagang siya rin ang may gawa? Bakit siya nabiktima? Ganun lang po yun eh. Pero yung mga yan po hindi po aamin. No? Pero gamutin nyo pa rin po. No, gamutin nyo pa rin po. And ang sabihin nyo na lang po, pagka kayo po pagkatas ng gamutan at may naramdaman po kayong sila po talaga ang may kasalanan, ba't sila nagkagano na parang pinarusahan po sila ng tao, no? Kaya po sila nagkaroon ng mga ganun sakit. Sabihin nyo na lang na humingi po ng kapatawaran. Pumunta po sila ng simbahan, magtirik po sila ng kandila, puti, and magkumpisal po sila doon. Mangumpisal po sila. Then after po nun, for sure, makikilens po siya. Pero kailangan po pagka nangumpisal, kailangan po laging taos sa puso. Tama ba yung sinabi ko? Correct nyo na lang po kung mali. Taos puso. Okay? And you are so annoying. Bakit? Anong meron? Maybe, ano ka pa rin, parang andito pa rin yung nagtataka ka or parang andun yung marami ka pa rin katanungan kung talaga bang ikaw gano'n na, alam yung parang meron ka katanungan na kaya ko na bang gumamot ng ganito? Kaya ko na bang banatan yung mga ganito? Hindi ba ako mapapahama? Kung yung mga gano'n, alisin nyo po yung mga doubts. Again, pagka kayo po is nasa divine and na meron kang divine light, wala po kayo dapat ikatakot. Okay? And lang kayo nakikipag-usap sa Panginoon Diyos Ama, nakikipag-communicate, wala po tayo magiging problema doon. Okay. Okay. Oh, so you are spiritually attacked, no? So, ito yung isa sa mga parang iniisip mo ngayon na kung bakit parang marami ka siguro nararamdaman ngayon sa physical body mo, no? Siguro maraming nagiging changes, no? Maybe may masakit sa talampakan mo, may masakit dito sa hita mo, may masakit dito sa likod mo, yung mga ganyan. So, yan is parang kinoconsider mo na meron kang spiritual attack. No? Pero alam mo yung tipong hindi mo yan dapat iniisip. No? So, oo, kasi talagang iisipin mo hindi naman common yung nararamdaman mo eh. And hindi mo dapat yung nararamdaman. Kasi first of all, syempre, andun yung healer ka, na alam mo may kakayanan ka. Pero andun nga yung sinasabi sa inyo na kahit po healer, no, is talaga po tinatablan, pero kayang-kaya nyo po yung pagpagin, kayang-kaya nyo po yung ibalik. Balik mo lang ibalik. No, hindi po deserve ng katawan nyo yan, hindi po deserve ng physical body nyo yan. No, and kung may mga tangan kayo, hawakan nyo yung mga tangan nyo, tusan nyo po na ibalik yan dun. Kung saan ang galing, ibatukan nyo, yung malakas na, ibato dun, balik. Okay? So, you're almost there. So, kung ano man itong mga nire-reach, gusto mong ma-reach, no? Or yung minamanifest mo. Or kung ano yung mga gusto mo talagang mangyari, no? Andyan na. Kung pinapangarap mong magkaroon ng mansyon, ng kastilyo, palasyo, why not? Diba? Kung minamanifest mo yan, ibibigay sa inyo God yan. Basta magpakatotoo ka lang at magpakabuti. No? Ibibigay sa inyo God yan. Wala pong imposible sa Diyos. Wala pong imposible dyan. Okay? Basta gumawa po kayo na mabuti at manalangin, magpasalamat, humingi ng tawad sa araw-araw, then bibigay po sa inyo ni God yan. Ihahain po sa inyo ni God. Walang pagdadalawang isip. Okay? Grabe mga motor ngayon, grabe ang tambucho, talagang brrrr. Ganun. Gusto ko na nga po ulit magtago sa loob ng kwarto kaso hindi nyo na po makikita yung altar ko. Gusto ko na po ulit mag-transfer sa room kasi nga po maingay dito. Kaso nga po, some of you is parang ang gusto po is nakakita po yung altar ko. No? And by the way, I have this meron na po akong Santo Niñong malaki. Thank you po sa inyong lahat. Thank you so much po. Yan. Maraming salamat po. And syempre, meron na rin po ako Nazareno. Ayan. Diba? Meron po ako nakahiga na Nazareno and now, meron na rin po ako Nazareno na yung buhat-buhat. May buhat po siyang krus, no? Maraming salamat po sa inyo. Kundi po dahil sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng ganyan. Yan pong Santo Niño na yan is one of my biggest dream. Now, I have it. And yan po yung nabili ko sa Manila. And yung Nazareno rin po. And nakahalik din po kami doon. Nag-visit rin po kami sa bahay ni Panginoong Nazareno.
And ano ko po yan, ipapabless ko pa po yan sa Friday. Dadalhin ko po yan sa church. Okay, Santo Niño po mismo. Santo Niño Church. Yan. Okay, so kailangan nyo po magbalanse. No? Kailangan po talaga yan. Balanse-balanse. Kailangan po natin na para maging maayos po yung pamumuhay natin. Or para, alam nyo yon at least natututukan nyo po lahat. No? Like kung halimbawa ganito po may double mission po kayo. Ako po kasi is ginagawa ko po talaga hangga't maaari morning po is healing, then evening after po ng prayers po is reading na po ako. Pero for some na halimbawa sa ibang bansa po na nagpapa-reading kasi nga po magkakaiba po ng oras. So nag-start po ako ng reading ng 11 to 12 or 1 to 2 mga ganon. Then after po ng cut na po ulit. Kaya po hindi po ako madalas talaga. Siguro nagre-reading lang po ako, nag-accept ako ng reading. Yun po, ang panay-panay na lang po is ito, mga ganitong oras po hanggang at least 3 a.m. Pero depende po yung kung halimbawa nakapag ano na po ako, nakapag-record na po ako, or nakapag-upload. Depende pa rin po. Kaya po kung my goodness. Kaya po kung magpapa-appointment po kayo, asahan nyo po na meron pong times na wala po akong slot ng kinabukasan. Ba, ngayon po kayo nagpa-schedule. So, kinabukasan, pwede ko po kayong isa lang. Meron naman pong talagang like ngayon po, no, ang bakante ko na lang po talaga is Friday. Friday na lang po ang bakante ko. Dahil Saturday, Sunday po is off ko. Okay, so we have your sister here. My goodness, sister is waving again. What happened to this? So meaning, isa na naman tong nagbabalik? Or talagang, ito kasi po is nawala na to ng kakayanan. No? Pero ito po is humihingi na po ng tulong sa iba. Humihingi na po to ng tulong sa ibang tao. No? Para kayo po ipasakitan. No? Ayaw pa rin po niya magtigil. And pinasusubaybayan po kayo nito. No? Well then, again, let God nyo pa rin po yan. Okay? Let God nyo pa rin. Okay, so let's see. Ay, teka muna po. So, what else po ba ang dapat malaman ng aking mga collective? Holy Spirit, Jesus Christ, please help me. Mama Mary, Hala Santo Niño, please, sit beside me. Bulungan niyo po ako ng inyong mga mensahe. Maraming salamat po. Okay, yes, see? You have the power upgrade, no? So, itong sisteret mo na ito, no, is talagang sorry to say, no, is andito yung talagang gusto nito mag-imbalance ka, andito talagang gusto kang saktan, andito yung gusto niyang pasara, kung ano man yung gift na meron ka, psychic abilities mo, yung vision mo, yung dreams mo, gusto niyan is isara yan. Or gusto niyan is hindi mo mapagana yan. No? Okay, so we have the communication and underestimate. Okay, so yung power upgrade mo, no, or maybe yung the way na nakikipag-communicate ka ngayon. So, siguro karamihan po sa inyo, no, or some of you, no, is andito yung meron po kayong kakayanan na makapagsalita sa karamihan, sa maramihan tao, or maybe yan, parang tarot reader din, ano, maybe meron ka din mga social media platform, like FB, TikTok, or maybe YouTube, pinasok mo na rin, yung ganyan. So, dito is, napakagaling mo makipag-communicate, no? And andito yung napakagaling mo rin kahit hindi sa ganito, sa online, sa ganyan, kahit sa harap, I mean, face to face, no, is andito yung talagang, parang, ang pakiramdam ng mga tao sa'yo pagka nakaharap ka nila is talagang salita mo pa lang. Oh, sorry. Parang salita ng Diyos yun na. Salita mo pa lamang ay gagaling na ako. Yes, that's true. Ganyan yung nararamdaman ng mga kliyente mo, pasyente mo sa'yo. Para nahihil na sila the way na makapagsalita ka sa kanila. Ganon ka. No? Pero for some of them is talagang ina-underestimate ka. No, ito na yung mga kampo ni Taning, no, na talagang super inggit sa'yo, na parang akala nila kayang-kaya nila kung ano yung ginagawa mo. And for some of them is talagang ginagaya ka. Pero
Again, pag kay Juana, kay Pedra, no? So, hindi nila kayang gayahin kung ano yung meron ka, no? Pero pinipilit po nila. Pinipilit po nila na gayahin ka. But sad to say, hindi nila mapapagtap, especially itong sister mo. Okay? Kaya yung sister na yan, pwede po hindi nating idikit yan or parang hindi yan talagang parang biological sister mo. Pwede pong parang yung treatment mo is, o yung treatment nito is parang magkapatid, or po pwedeng ito is tawagan nyo na sister, mga ganyan, pero hindi naman kayo magkapatid, or pwedeng ito is one of your best friend, one of your close friend. Ganyan. Okay? Na naiinggit sa'yo ng sobra na gumagawa sa'yo. Pero kung may lalabas po na sibling, then that's your sister. Talaga. Biological. Okay? So now they are scared. Even yung tao na inuutusan nitong sister mo na gawan ka na hindi maganda, takot. Kasi iba, alam nila kung sino kasama mo, alam nila kung sino bantay mo, alam nila kung sino gabay mo. Alam na alam nila. So andun yung sinasabi na tigilan ka na. Okay? No? Kasi alam nilang ikaw is well-skilled and talagang artistic or napaka-creative mo. And alam nila na alam mo yung mga ways para sila ibalikan. Alam nila. No? Pero yun is sa pamamagitan ng mga guides mo. Okay? So you are untouchable and highly protected by the divine. No? Hindi ka, yun ang inaano nila. Yun ang inaalala nila na hindi ka nila pwedeng, alam mo may pumipigil doon sa mga nilalapitan nitong sister mo na tigilan ka. Kasi sila rin na masasaktan. No? And alam nila kung gaano kataas ang kakayanan mo. Alam nila kung nasaan antas ka. Okay? So now, since ayan nga, hindi ka naman talaga mahawakan dahil untouchable ka, so itong celebration, ito lagi lumalabas to sa reading mo. So talagang ano ka dito, meant to, alam mo yon, happiness talaga. And to celebrate every day kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Para kailangan mo laging, alam mo yun, laging nakangiti, laging magaan ang aura, mga ganyan. Kailangan gano'n. So, ito namang sorry na to is actually, yan yung mga sinasabi sa kanila sinasabi dito sa sister mo ng mga healer. Sorry, hindi kita matutulungan. Maraming beses na tong na-reject, no, ng mga healers na kakilala niya. Kasi ang napupuntahan niya, puro puti. Karamihan puti. Karamihan, oo, gumagawa ng kaliwa, pero gumagawa rin ng kabutihan. Pero ikaw, no, mismong yung mga nilalapitan nila ng mga manggagamot, no, na kahit amangko, no, madalas nakukuha na para nahahagilap nito yung may mga malalakas, pero ayaw kanilang galawin. Kasi alam nila na parang para sila nagtampo sa bigas, no, parang ganon pagka ikaw ang kinalaban nila. Kasi nga, alam nila kung gaano kakaliwanag, alam nila kung gaano kalaki yung sakop ng liwanag mo pag inatake ka nila. Nakikita ka nila no? So, andun yung talagang lagi nagsusorry sa kanya. Sa sister mo yung mga nilalapitan yung mga healers. Even tarot readers, tinatangihan na to. Kasi sa pamamagitan din ng mga tarot readers is doon siya kumukuha ng info sa iyo. Okay? Now, we have the end of storm. No? Yan kasi ang sinasabi rin sa kanya ng mga healers, no, na para matapos yan, yung paghihirap mo, kailangan mo mag-sorry din doon sa sister mo or sa kapatid mo para matigil na yung paghihirap mo. Matigil na yung mga sakit mo, kung ano man yung bumabalik sa'yo. Kasi ikaw rin ang nagdadala sa kanya. Ngayon bumabalikan sa'yo lahat ng binigay mo. Pinangalanan siya ng ganon. Pero diretso pa rin siya. No? And they don't know who you are. Ayaw ka na nilang kilalanin. Actually. Alam nila kung anong kakayanan mo. Alam nitong sister mo kung anong kakayanan mo. Alam niya yan. Nagbubulag-bulagan lang siya. Alam niya yan. Nagbubulag-bulagan. Okay? Parang hindi ko po ito ma-upload ngayon. Okay, so dahil nga sa nagkaroon ka na ng power upgrade, and talagang well-skilled ka, artistic, and dito talaga yung napakagaling mo sa pagdating sa communication, no? I mean, alam mo kung paano makapag-usap. Para kang magnet, no? Na alam mo yung dumidikit sa iyo yung mga tao or parang andun yung charm mo, no? Is talagang napaka-perfect, no? Talagang andun yung
hinahanap-hanap ka ng mga tao. You attract so many people talaga. Promise. So, andito yung talagang loves na loves ka nila. Na kung po pwede lang, magstay sa'yo. No? Para magpaalaga, ganyan. Ganon. Pero, talagang ganon. Pero kasi hindi ka lang kasi basta, dito, no? Hindi ka lang basta healer. You're also a friend. No? You're also a sister. You're also, talagang ano ba tawag doon? Talagang, mabait ka lang. Ganon. Sobra. Alam mo kung paano sila i-approach. Alam mo kung paano sila pakalmahin. Ganon. Yung mga napapagamot sa'yo. Okay, so we have the itim na kandila here. So talagang sinubukan ka na rin na bigyan ng itim na kandila nitong sister mo. No? Actually, yung sumusugod sa'yo dito sa vision mo is sister mo. No? Pero, yun nga. So yung isa doon is nakbo. So malamang yung sumugod at tapatay mo, yun yung isa sa mga inutusan niya o pinagawaan niya. And now, siya ngayon ang umaatake. Siyempre, wala na naman siya kakayanan na ganong kalakas or wala na talaga, no? So, takbo na lang siya. Okay, so ang ginagawa na lang niya ngayon, she's trying, no, na gawin ulit ito. Dati niya na itong ginawa sa'yo, na nilagay yung litrato mo sa altar, tapos sinirikan ka ng kandila. With your full name and birthday. Okay? So, again, kung kayo po ay magpapagamot sa mga tao, no, make sure po na nagpapakita po ng mukha ang mga ito. Try nyo po muna magpa-video call. Video call, no? Once na, wag po kayo basta-basta pagka kayo po inalukan, tinakot kayo na kesyo ganito, mamamatay ka na bukas, mga ganyan, magkakasakit ka ng ganito malala bukas, o sa isang buwan, kailangan mo magpa-ritual, kailangan mo magpa-ganito, kunin ko pangalan mo, kunin ko birthday mo, kunin ko picture mo, wag. Pero as long as alam nyo po na talagang itong mga ito is talaga pong legit, no? Na talaga mga healer at well-known na talaga, no? And magpapakita po ng mukha sa inyo sa video call, no? So, sige. Pwede po yun. Pero as long as hindi po nagpapakita yung mga yan, kasi po ang dami ko pong clients na ganun na kinakausap po sila sa phone, no? Pero hindi po nagpapakita ng mukha. Bibigyan nila ng full name nila, bibigyan ng pangalan, minsan nga po damit pa, no? Or picture, no? Pero after po nun, wala naman po nangyayari. No? So, make sure po na lahat po na nila, especially po sa FB, nagkalat po yan. No? Mga post, mga page, ingat po kayo dyan, okay? Pag kayo po kasi natirikan ng kandila, yari na po kayo dyan. Okay? Kailangan po kayo, ha? Huwag po basta-basta maniniwala sa mga ganyan sabi-sabi. Mag-pray po kayo kung kayo po talagang gusto nyong, wala po kayong time para makapagpagamot ng face-to-face. Mag-pray po muna kayo, pumunta muna po kayo ng simbahan na ibigay po sa inyo kasi po marami naman po nag-online na healer din, lalo na po sa FB na talaga po nagpapakita, no, ng mukha. Again, pagpakita po ng mukha. Okay? So, yun po, hanapin nyo po yun or kung meron man pong ano ba to? Yung magpa-schedule po kayo kasi po, lalo na po doon sa yung mga matatagal na po, no, meron pong ganun. So, kung ako po tinatanong nyo, kung bakit po ako, hindi rin napapakita ng mukha, no? Pero naman po sa video call, napapakita naman po ako, no? Pagka nagre-reading na po ako, I'll make sure po na, minsan po talaga sinasabi ko pa po sa mga clients ko na, halimbawa po kasi, wala daw po silang, ganito, ganyan, hindi po pwede yung video call. Sabi ko, sayang po yung chance kasi ngayon nyo lang po ako makikita dahil nga po sa YouTube, hindi naman po ako nagpapakita. So, sa video call po, makikita nyo po ako. Yung mga ganon. Okay? So, Mangko attack. Yes, kasi nga, andyan ang itim ng kandila. So, ayos na yun. So, we have the Bato Omo. So, kailangan nyo po ng Bato Omo. Okay, so di makontento sa isa. And be positive. Okay? So, itim na kandila. So, dyan sa itim na kandila, sa Mangko attack, okay. So, yung itim na kandila, syempre, sino ba gagawa niya, kundi ang Mangko. Okay? So, parang isa sa panabla sa inyo, no? Isang panabla to sa ginagawa sa inyo, itim na kandila, is yung Bato Omo. Which is, sa Bato Omo po kasi, no, napakita ko na rin po to na yung Bato Omo po, na nilalagay ko po sa tubig ko. Actually, yung tubig ko po is may dasal din po yun. Kailangan ko po yun. Kailangan ko po talaga yun kasi talaga po nanggagamot din ako.
Now, yun po is may dasal. So, dami na po si Bato Omo ko doon. So, ganun din po yung gagawin nyo. Kung kayo po ay may maa-avail ng mga Bato Omo at lahat ay mga legit naman din po. So, yun po is pang-cleansing na rin po ng internals ninyo. No, kailangan nyo po yun, lalagay nyo lang po siya sa tubig. Mas maganda po yun. Ngayon po, kung meron po mga body pains, no, pwede nyo po siyang i-haplos or ipagulong. Parang, ano nyo po siya, parang, ano ba to? Hot stone. Parang gano'n. Pero yun po, no, kung halimbawa po, hawak nyo po si Bato Omo, then ipinahid nyo po yun sa katawan nyo, kung saan po yung naramdaman nyo na parang doon uminit, or doon po sumakit, doon po kayo mag-focus. Ibig sabihin po nandun po nanggagaling, doon po nag-uugat yung sakit. Halimbawa po nag-roll kayong ganyan, then bigla dito tumigil, then nandun po yun. So, kailangan po is, ano siya, alalay lang po ng roll. No? Alalay lang po. Then doon po kayo mag-focus. Doon nyo na po siya ibabalik. Doon nyo na po siya igugulong-gulong. Okay? So, ito is hindi makontento sa isa. Hindi makontento sa isang banat. Okay? So, ito is andun yung hindi makontento doon sa parang sinasabi nga kanina na meron doong, bukod sa psychic attack, is meron pang isa. No? Ano ba yung isa? Kalimutan ko na. Okay, so meron pa siyang isang attack bukod doon sa psychic attack. Ano ba yung isa? Ayun, energy vampire. Thank you, Holy Spirit. Okay, so just be positive, okay? So once na nag-avail kayo ng mga Bato Omo, kahit hindi naman po sa akin, kung meron po kayong kilala ng mga healers, no, make sure po na ganun po yung gawin nyo. But then, ganun pa rin po, kailangan nyo pa rin po dasalan ng Bato Omo. Kung hindi po kayo bigyan ng prayers ng mga Bato Omo, ng mga healers na iba, Ama namin po, Abaginoong Marielo, walhati at sumasampalataya, is napakatibay na po nun na pangkain doon sa Bato Omo po ninyo. Okay? Kung meron naman po kayo inaalagaan na ibang dasal, pwede rin po yun. Okay? So, para po sa pagko-close ng ating reading, so hingi po tayo ng angel message from our archangel messages pala, sorry. Okay? Archangel messages. It's 2:15 AM na po. So, gusto po, maano oras na naman po ito. Naway ang akin pong pag-upload is mabilis po na matapos. Matutulog pa rin po ako. At bukas naman po, ito naman po ang i-arrange ko. Ayusin ko po itong aking ano. Gusto ko na pong pagawa yan eh. Gusto ko pong pagawa ng salamin yan. Si Santo Niño. Saka si Mama Mary and si Panginoong Nazareno. Gusto ko po siyang palagyan ng ganun. Nakatapat na sa akin si Mama Mary. Ay po. Wala po tayo ng 3 special messages from them. From the Holy Spirit, from the Divine. Please send me a message. 3 cards po, please. Thank you. Okay, 6 of Ariel. Wow. Alam, ayusin lang natin. Para natititigan ko na siya. Wow! Balance sa balance dito yung ano mo Yung, ang tawag dito? Yung kati. Ilalamok ako. Yung, ano mo dito? Anong tawag doon? Yaman. I mean, hindi yaman eh. Balancing dito yung buhay mo. Sa lahat, no? Financial, physical, spiritual, emotional, and mental. Balance sa balance. And ito na yung umpisa ng pagbabago ng buhay mo. No, yung alam mo yung pakikipaglaban mo dun sa mga gustong humarang ng swerte mo sa buhay, ng ganda ng buhay mo na natatapos mo naman, na bubugbog mo, napapatay mo, no? Eto na, kumbaga, eto na kasi may nakikita rin po akong rainbows dito, and yung tree, no, is alam mo yung ang dami mong na-harvest, halos ano na eh, sobra na, no? Sobra na yung na-harvest mo dito, and now this is about time, no, na kailangan mo siyang ipamigay kaysa mabulok, kaysa matapon, no? So dito is ang dami mo pa kasing ma-receive, no, lalo na yung mga mga materials, no, ang dami mo ma-receive na magaganda, no, in unexpected ways. Yes, in unexpected ways, no. So dito is kailangan mo lang talaga ng parang mas maging
Alam mo yon, hindi, actually, di mo naman kailangan magbago. Kasi yan na yung, ikaw na yan eh. Nasa dugo mo na yung pagiging mabait, pagiging giver, no? And now, andito yung nare-receive mo ngayon yung mga gift sa'yo ng sobra. Ano yung na-overwhelmed ka? Kasi, para kasing dito, no, sa nararamdaman ko is parang masanay ka, no, na masanay ka na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Parang kung po pwede mo lang tanggihan yung mga binibigay, no? Kasi masanay ka talaga na gano'n. Parang since childhood, no? Ganun ka na ikaw yung nagbibigay, hindi ikaw yung binibigyan, no? So, dire-diretso mo lang yan, darling. Kasi ito is sent by angels, no? Sent by your, mga archangels, divine universe, yung mga nare-receive mo. My goodness. And now, here's King of Michael. Wow. Okay, so stay, parang, sinasabi dito ni King of Michael na parang, mas kailangan mong paghusayan or pag-isipan kung ano yung mga binibitawan mong salita. Kasi sa pamamagitan ng the way mo, paano magsalita, paano ka mag-deliver, paano ka makipag-usap, is yan yung key to success mo. No? So, kailangan dito is talagang, kailangan mo silang irespeto and para yung respect is makuha mo din. No? So, ang kailangan mo lang dito is maging open, no? Magkaroon kayo ng open communication, no? And kailangan dito syempre yung honesty, no? Kailangan mo maging honest sa kanila na kahit na alam mong ma-offend, masasaktan, but then yun ang katotohanan, kailangan nilang lunukin. Kailangan nilang kainin yun, no? Huwag ka magsisinungaling sa kanya kasi alam mo masasaktan siya, alam mong parang hindi niya matatanggap. Mas maganda yon na sabi mo sa kanya straightforward kasi kesa yung gagawa ka ng kwento, naku, pagagalitan ka ni God. Sinasabi, si palo ka sa puwet talaga. So, kung halimbawa may nakakausap ka mga ganyan at alam mong foul, diretsahin mo. Diretsahin mo. Kasi, alam mo marami mga taong nagbubulag-bulagan sa mga ganyan kasi doon sila masaya sa gumawa ng mali. No? Okay. And now we have the Emperor. And what's this? Two of Earth. Okay. So, now we have the Emperor is, andito na talaga yung ano mo. Yung kung stability naman ang pag-uusapan natin, and pagiging parang leader mo, leadership, basta andito na, So, andito na yung, mas marami ka ngayon mga plans na mas concrete, mas matibay, no? Para, hindi lang para sa sarili mo, kundi sa pangkalahatan. Meron ka ritong iniisip na mga plano, pero hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pangkalahatan. Na parang ang gusto mo, ang magbe-benefit is pangkalahatan. Hindi lang yung ikaw, na ikaw lang ang sasaya. Gusto mo lahat. No? Galing. So, dito is binigyan ka ng authority and binigyan ka ng, alam mo yung stability na meron ka ngayon, binigay sa'yo ni God yan dahil alam niya kung saan mo dadalhin yan. Alam niya kung paano ang gagawin mo. Kaya kumbaga andito yung idire-diretso mo lang yung ganyan mga plans, no, na mas iniisip mo yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo, no? May katigasan din ang ulo mo, ayaw mo magpahinga, ayaw mong isipin ang sarili mo, ayaw mo nang love yourself, ayaw mo nang pamper yourself. Parang mas gusto mong, parang ang pamper mo, parang the way, ano ba yun? Parang ang the way na makakapagpapamper sa'yo is yung happiness ng iba. Ganun ka. Parang alam mo yung pag nakita mo nakasmile na yung mga tinutulungan mo, mga binibigyan mo, mga napapagaling mo. Pag nakita mo nakasmile na sila, okay ka na. Masaya ka na rin. Yun na yung love yourself. No? Na parang nabigyan mo ng comfort yung ibang tao. Masaya ka na dun. No? Ganun ka eh. Okay, so we have now the Two of Ariel. So it is important, to balance talaga, no? Kasi ang hirap din kasi nung dito kasi sa Two of Ariel, parang balancing to eh, no? Na parang sinasabi dito ng mga angels mo, ng mga archangels mo, na kailangan mo ditong to balance. Kasi, multitasking ka eh. Doon ka magaling eh sa multitasking, no? Na parang ang pakiramdam mo, dadalawa lang naman kamay mo, pero ginagawa mong 4, ginagawa mong 8. Or ginagawa mong parang octopus ang katawan mo, o yung kamay mo na ang dami, no? So, kung may gagawin ka, make sure na nag-e-enjoy ka. Mas masarap po kasi magtrabaho na nag-e-enjoy ka kaysa naman po yung nagtrabaho ka na parang
ang bilis mo mapagod kasi hindi mo gusto, no? So, mas maganda po yung nagtatrabaho po tayo ng hindi tayo nakakaramdam ng pagod, kundi parang inaaliw lang po natin yung sarili natin. Parang nalilibang lang po tayo, pero andun yung napagtatagumpayan mo po kung ano yung ginagawa mo. Like eto po, no, ano po ako dito, nagta-tarot reading po ako. Kahit po puyat ako, kahit po pagod ako kanina dahil nga po nag-ayos ako dyan, pero andun po talaga nag-ask ako ng help from my guides na tulungan nila akong bigyan ako ng sigla ng katawan para maisaayos ko yung kanilang mga pwesto na gusto nila. Kasi yan din po yung nakita ko sa vision ko. Pero ang nakita ko po dyan talaga is nasa taas po si Mahal na Santo Niño. And ito pong isa kong puti na Santo Niño is talaga pong nasa ilalim po niya. Okay? So, yan na po yung talagang arrangement ng aking altar. So, kailangan ko na lang magpagawa ng cabinet. Okay? So, yun po. So, ang kailangan nyo lang po dito is magbalanse. Okay? Para po, yan, katulad po niyan nga, yung trabaho ako niyan. So, binalanse ko na lang po, no? Hindi ko na po kayang harapin na linisin pa to or ayusin pa po tong aking deck, etong table, no, for my reading. Kasi, mag-iisip na naman po ako no, kung ano po yung paano ayos, no? So, tomorrow ko na po gagawin yun. So, balanse lang po. Kasi maliligo pa po ako. As you can see, ngayon lang po ako naligo. So, ganun po. Kailangan pong, ano rin natin, napapagod din po ang katawan lupa. Okay? So, kailangan po natin ipahinga yan. No? Again, ang soul po natin, spirit po natin is sila, God po ang nag-heal niyan. Sila po ang nagmamassage dyan. Sila po ang bahala dyan. Mga guides po natin ang bahala sa ating spirit or soul. No? So, kaya nag-heal po tayo. And kita nyo, kinabukasan, lakas-lakas na naman natin. So, yun po. Okay? So, now, let's go to healing. And maraming salamat po sa nakapagtapos nitong reading na to. And now, bow your heads and ano na po natin yung healing session. Okay? So, bow your heads and hayaan nyo pong pumasok yung healing energy ni God sa inyo para po sa inyong kagalingan. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay sa akin ng oras para po sa ating reading for tonight. And this is Tarot Vision po ulit. Okay, this is from my vision. Okay, so from my third eye. So thank you so much and God bless us all and see you tomorrow. Bye!